Authorities are now verifying the authenticity of Chinese military uniforms found in Pogo Hub in Pampanga. Here's the report. Authorities discovered alleged Chinese military uniforms inside a Pogo Hub in Porac, Pampanga. The Presidential Anti-Organized Crime Commission is now verifying this. Papacheck pa po natin yan whether yan po ay authentic. Kasi baka naman ginagamit lang nila yan na panakot o kaya ginagamit lang po nila na kung nagko-cosplay po sila, baka nagko-cosplay sila. Tapos baka naman po ginagamit din nila yan o nabili lang nila sa isang military surplus shop. They will also coordinate with Chinese authorities once the case build-up is complete. It would be highly premature at this point kung hindi pa tapos yung ating pag-search, tayo ay makikipag-communicate na kahit sa inyo, no? Kahit kanino. At this point kasi magiging bahagi po yan ng evidence. So, isasama po natin yan sa inventaryo natin. The PAOCC adds that the Pogo Hubs in Pampanga and Tarlac may be connected. Meron kami nakita mga dokumento na ang pangalan ay Kaikol, Sunyua, Hongsheng at saka Lucky South 99. May problema dito, illegal ito. So, kaya all evidence led us to Spy Court, Santa Cruz, Porac, Pampanga. So may connection po talaga yung dalawang Pogo na yun, yung dalawang scam hub na yun. The Pogo Hubs in the country may also be responsible for text scams targeting Filipinos. Po, dito sa Makati, yung isang pinasok po namin dyan, ang scamming activity po dyan, ay loan scam. So yung mga natatanggap nyo na mga messages na sinasabing do you need loan? Do you need loan with the lowest interest? Doon po nanggagaling yan. Amid these issues, some lawmakers continue to call for a ban on Pogos. In an interview with The Big Story, ACT Teachers Representative Franz Castro says there is growing support in the lower house to ban Pogos, although it remains to be seen whether President Marcos will back them up in this push. Napakalaki talaga ng usapin na to when it comes to Pogo. Actually, you have to check that kasi yung uniform, if you remember way back, yung may na-arrest na Chinese national, I think sa BGC ata ito, tapos parang renade yung area niya kung saan siya nanggaling. May yung helmet, yung Chinese military helmet, AK-47, mga ibang high-grade military weapons na hanap, which usually nahanap mo lang daw mga ito sa Chinese military. And now, may makikita ka naman sa Pogo Hub, Chinese uniform. So laganap ang mga military equipment sa mga Pogo Hubs. Ngayon, dalawa lang yan. Sabi nga nila, it's either ginagamit lang itong to scare people into falling in line, or sabi nila, possible na na-infiltrate tayo ng mga Chinese spies. So we have to take a careful look. We're not promoting any xenophobia or anything, but we have to take a closer look at all of this kasi there is an ongoing, very tense dispute with China regarding in West Philippine Sea. Doon din ako check muna yung authenticity ng mga uniforms kasi pwede kang makabili ng mga ganyan, di ba? Sa dami ng Tapos lalo pa, ang operations nila dito, scamming Oo. So, yun lang kasi, kung iugnay mo sa recent mga raid natin na nakita yung helmet, tsaka AK-47. Ang AK-47, hindi basta-basta nabibilihan kung saan-saan. And this is a Russian-made rifle na ginagamit din minsan ng Chinese PLA. Yung People's Liberation Army. Now, moving forward dun sa usapin na kung ibaban ba ito, kasi nga sinabi din ng nila Senator Sherwin Gatchalian and Risa Ontiveros last week, if I'm not mistaken, na ideklara na nga itong a threat, di ba, to our national securities, that there are a lot of Pogos, illegal Pogos ngayon na talaga nag-ooperate na hopefully nga ma-raid na lahat ng PAOK, pero dahil nga limitado din ng kakayahan ng PAOK, konti lang yung tauhan nila, hindi ka agad nakakapunta at nare-raid lahat-lahat nitong mga illegal Pogos na ito. So, merong bill last year, if I'm not mistaken, final ni Congressman Abante regarding banning Pogos. And then, yesterday naman din nag-file ulit. Nag-file naman si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng banning din ng Pogo. So, hopefully we can talk to them. Ano ba yung difference nung ng bill na to sa isa't isa? Bakit kailangan mag-file pa ulit? Dinidinig na
dinidinig sa Congress yung isa. We'll see, di ba? Kasi actually, majority, I was checking all the articles regarding this, majority of the Filipinos, parang 85%, if I'm not mistaken, talagang pabor, no, sa pag-ban ng mga pogos dito. Although may mga ilang mga, ang tawag dito, lawmakers, no, nagsasabi na, teka, tignan muna natin kasi hindi naman lahat illegal, meron din mga legal at may nako-contribute ito sa ekonomiya natin. Pero 'di ba, you have to weigh din kasi, 'di ba? Ano bang mas marami? Yung binibigay sa atin yung economic contribution ng Pogo o yung social impact nito, yung mga crimes na nagagawa under this Actually, Pogo. what we have to do is also talk to socio-economic analysts because Yes. ang maganda sa mga socio-economic analysts, they don't only compute the income, but they also compute yung damage incurred. Yung risk, For yung example, fear. ano ba ang kumikita ka 5 billion? But let's say, sabihin mo 40% sa mga Pogo ngayon ay mga illegal operations. So you're putting now a strain on our law enforcement agencies. Kasi di ba sabi nila, over hundreds of Pogos, di ba? Madaming illegal. 400. So, okay, you have now active yung PAOK and other law enforcement agencies. You're putting a strain on that. And hindi po libre ang trabaho na ginagawa mga law enforcers natin. Meron sweldo na na-incur yan, may gamit na kailangan yan, may transportation cost yan, may intelligence cost yan. Number 2, social cost. Ano po ang social cost? Siyempre, yung nangyayaring impact sa vicinity ng Pogo, nagkakaroon ng crime kasi may prostitution dyan, meron gambling dyan, di ba? Nangyayari increase in criminality. So nagkakaroon ng strain sa tao sa gilid. Sa government resource. Nagkaka-strain yung mga tao sa gilid, yung social economic standing sa gilid. The government has to address that, di ba? Kasi pwedeng tumaas ang crime rate. Tataas din ang usage mo sa mga courtroom kasi the judges will have to hear that. Ang daming cost na kailangan i-compute mo na, 5 billion, pero magkano naman ang cost? Aside from yung, yung social impact. Totoo yan. No? It's good that you mentioned that kasi kanina dun sa programa ni Manong Ted, nakausap namin yung USEC ng PAOK at sinabi nga daw niya yung government's resources. Kasi nabanggit din yan actually ni Senator Grace po, no, na magkano yung government's resources na nagagastos natin dito sa pagre-raid ng ano, di ba? Siyempre, yung mga nahuhuli, pinapakain yan, kinukulong yan, di ba? Gastos yan. Tapos yung mga pagpapaasikaso ng pagde-deport sa kanila. So parang in essence, 30 to 40 million daw in a span of 4 months yung nagagastos ng PAOK alone dito sa pag-release. And that's only direct impact cost. Meron tinatawag also na indirect impact cost. Na pinag-aralan din sa US. For example, yung mga people not directly involved in the law enforcement, but people who live around the area, at tumaas ang crime rate, pupunta yan sa mga assistance centers to look for psychiatrists, sociologists para may makausap because nagkakaroon ng impact sa buhay nila. And that's government resources also. Plus, you have to hire additional police officers to secure the area. Totoo yan. Saka yung mga victims mismo ng mga online fraud. Ang daming components na kailangan titignan nila. And at the end of the day, a lot of our lawmakers say it's not worth it. And when you crack down ang Pogo, hindi lang isa ahensya, hindi lang yung mismong Pogo kakrackdown mo yan. Kasi it takes a village, ika nga. O ka nga eh. Diba? It's a whole consensus effort eh. You have Bureau of Immigration, you have DOLE, yung nagbibigay ng mga working permit. Ano pa? Marami. As I said kanina, intelligence agencies, intelligence cost, mataas yan. Oo.